Hinahanap na ng Caloocan City Veterinary Health Office sa nag-iwan sa 6 na aso sa tabi ng isang paaralan at kainan sa lungsod. Nagtulong-tulong din muna sa pagpapakain ng mga residente sa mga kaawa-awang hayop. Nakatutok si Oscar Oida. Walang maayos na masisilungan. Mayroon pang iika-ika at hirap maglakad dahil sa pilay. Kalunos-lunos nga ang estado ng 6 na asong inabandona sa tabi ng isang paaralan sa may BF Homes 1, Barangay 169 North, Caloocan. Karamihan sa mga ito, panay na lang ang kamot marahil sa tindi ng nadadamang pangangati ng katawan. Sumisilong na lang din sa ilalim ng mga nakaparadang sasakyan. Ayon sa mga tauhan ng isang kainan malapit sa lugar, linggo nang unang mapansin ang mga aso. Nasa isip lang po namin yun na iniwan po sila kasi po hindi po nawawala yung kahit isa po sa kanila. Magkakasama rin pa rin po sila hanggang ngayon. Hinala ng mga residente, posibleng iniwan ito ng isang shelter na hindi na kayang pakainin ang mga aso. Nag-report lang na meron daw isang sasakyan na nagbaba ng mga aso at iniwan na ron, inabandona. Sa ngayon, nakikipag-ugnayan na ang barangay sa City Veterinary Health Office para ma-rescue ang mga nasabing aso. Ang Caloocan, meron kaming animal pound license ng Bureau of Animal Industry. Meron kaming 5 days keeping period. Binibigyan namin ng tsansa yung kung mayroong owner na makuha pa, ma-redeem yung animals. And kung sakaling wala talagang mag-adapt, pinupos namin yan for adoption. Pagtitiyak naman ng City Veterinary Health Office, iimbestigahan nilang maigi ang pangyayari at pananagutin ang may kagagawan nito. Pwede talagang kasuhan yan base dun sa ating Animal Welfare Act. Yung abandonment of animals, mayroon pong penalty yan na 6 months to 1 year and may fine na 30,000. Sa ngayon, tulong-tulong umano ang mga residente sa pagpapakain sa mga aso. Para sa GMA Integrated News, Oscar Oida, nakatutok, 24 oras. Ipinabubusisi sa Department of Public Works and Highways ang estado ng libo-libong flood control project sa buong bansa para alamin kung may problema sa mga ito. Kaugnay pa rin ito ng pagpuna ni Pangulong Bongbong Marcos na tila may nangyayaring korupsyon sa mga proyekto. Nakatutok si Joseph Moro. Itinurn over ni Budget Secretary Amena Pangandaman kay Public Works Secretary Manuel Bonoan ang listahan ng abot 5,000 flood control projects sa buong bansa ngayong taon. Ang halaga 346.6 billion pesos. May agam-agam si Pangandaman. Okay naman siya, di ba? It's a honest to goodness investment. Ito po lahat yun. Of course, yung iba, I'm sure baka okay. Oh. But, kasi may mga 5 million, di ba? Hindi ko alam. Kaya pinabubusisi sa DPWH kung ano na ang nangyari sa mga proyektong ito. Kasama sa pinatitingnan ng abot 500 flood control projects sa Metro Manila na may halagang 37 billion pesos. Tinuos lahat yan sa Program Convergence Budgeting ng iba't ibang ahensya matapos iutos ng Pangulo na kalkalin ng estado ng mga flood control projects. Kabilang sa tiniyak ay walang doble-dobleng proyekto. Hindi ko sinasantabi na yun dun sa 346 billion, meron doon na mga talagang kinakailangan. Pero parang mas maganda po, kaya nga convergence, di ba? Mas maganda na naka-identify ka na ng mga big ticket at mataas ang value added na mga proyekto na pinagkakasunduan ng lahat ng ahensya. Pinag-usapan din ang pagbuo ng isang master plan para sa flood control sa Metro Manila. Kasi pag bumaha sa Metro Manila, akala ng ibang lugar, buong Pilipinas na po yung bumabaha. Yung mga LGUs naman, I'm sure they're very much willing to also provide funding, di ba? Dahil kanya-kanya mga LGU sa pag-upgrade ng mga 50 taon ng drainage system, hindi na magkakapareho ang sukat ng mga tubo. Ilan sa mga gustong gawin ng pamahalaan maglagay ng cistern o imbakan ng tubig sa ilalim ng lupa sa ilang bahagi ng Metro Manila para doon pumunta yung tubig baha tuwing umuulan. Katulad na lamang ng cistern sa Bonifacio Global City na kaya mag-imbak ng lampas 20 milyong litro ng tubig o 8 Olympic-size na swimming pool. Ilan sa mga tinitinang lagyan sa ilalim ng Camp Aguinaldo Golf Course sa Campo Aguinaldo, Raas Sulaiman Park sa May Rojas Boulevard at sa University of Santo Tomas sa Maynila. Noong una daw po
hindi pa pumapayag yung UST. Pero dun sa meeting, narinig ko, pwede na, pumayag na daw po. Kasama rin yan sa mga mungkahi ng urban planner na si Architect June Palafox bukod pa sa pagpapalalim o dredging ng mga ilog. Sa 400 ilog sa bansa, halos 100 ang patay na. Nasa codes ng Singapore, I think even Manhattan, during heavy rainfall, you harvest the water. And then you can recycle the water or release it after the floods. Every barangay should have a rainwater harvesting. Para sa GMA Integrated News, Joseph Morong, nakatutok 24 oras. Binabalak na isalang muna sa isang uri ng exam ang mga graduate ng maritime courses sa kolehiyo. Yan ang National Merchant Marine Aptitude Test na ayon sa gobyerno ay bahagi ng pagtaas ng antas ng pagsasanay sa mga Pilipinong marino. Ayon pa kay Pangulong Bongbong Marcos, may binubuo ring ladderized maritime education and training program para tuloy-tuloy ang pag-angat mula sa non-degree hanggang sa degree program. Tiniyak ito ng Pangulo sa pagdalo niya sa pagtatapos ng Philippine Merchant Marine Academy Kadaligdan Class of 2025 sa Zambales. Mabilis na chikan tayo para updated sa showbiz happenings. May natitipuhan ka ba sa mga housemates? Yes or no? Yes. Sinabi ko na nga, no? I-replay na lang dun sa bahay ni Kuya. Ikaw, sabi ko ikaw. Pagkakagusto sa someone is paghanga lang naman. Hindi naman yung Huwag mo na explain mo on defensive. ano naman? Anyway, everyone, Will Ashley! Ay, layag na layag ang Mick Will sa confession ni Will Ashley na natipuhan niya ang housemate na si Mika Salamanca sa loob ng PBB house. Si Mika halatang na-flatter sa pag-amin ni Will na kinakiligan ng fans. Ready to start fresh si Mikey Quinto sa kanyang brand new home. Kwento ni Mikey sa It's Showtime, first time niyang maninirahan mag-isa, kaya nakakaramdam siya ng konting jitters. Looking forward naman si Mikey sa new chapter ng kanyang 20s. Touchdown Canada na si Rudy Madrid na handang magpasaya at magpakilig sa Global Pinoys para sa Sparkle World Tour 2025. Makakasama niya rin sina Ay de las Alas at Kylene Alcantara at Pepita Curtis. From planning to construction, kadalasang bumibilang ng buwan o taon ang pagtatayo ng mga istruktura. Pero not anymore. Ang isang hotel sa Texas, sa Amerika, pinrint lang. Ibang klaseng printing ito. Kaya tara, let's change the game. Hindi basta-basta ang pagbuo ng isang istruktura kahit pa simpleng bahay lang. Pero paano pa kaya ang mga malalawak o naglalakihang mga gusali? Dun sa mga building, ilang taon yung kailangan natin dito and kano karaming tao yung kinakailangan. Depende sa taas ng building but on the average 2 to 5 years. Babari yan kasi ang construction sa simula, doon nagsisimulan dumami lang. Pwedeng umabot pa ng 2,000 ang tao, 500 to 2,000 personnel. Hindi talaga madali magpatayo ng mga malahiganteng istruktura. Malaking effort yung kinakailangan sa pagbuo nito mula dun sa planning, construction, hanggang matapos to. At marami rin yung bilang ng taong kailangan kumilos para matapos ito. Pero not anymore with the latest technology. Sa Marfa, Texas, USA, may hotel na itinatayo. Ang ginamit na technology, 3D printing. We will be the first 3D printed hotel in the world. Ipapasok lang sa computer ang design, pagkatapos ay ipiprint pero hindi gamit ang tinta sa papel, kundi special cement-based material na Lavacrete ang ginamit na 3D printer. Ang Vulcan, large-scale construction 3D printer. May taas na mahigit 14 meters, may lawak na mahigit 4 meters, at may bigat na mahigit 4 na tonelada. Wow! We can do this all over the world and do it affordably all over the world, so no exotic materials, no super expensive materials. Ang mga pader ng hotel, layer by layer ang pagprint. 3D printing gives you a lot more room to experiment and to, or even if you're sort of like quite confident, to do more organic forms and shapes. See, this is going to be a 3-bedroom unit, but each
Each volume of the home is essentially a circular space. I've never been able to build with such little constraint and such fluidity. Ang 3D printer, tuloy-tuloy lang sa pagbuo ng estruktura, umulan man o umaraw. Imagine kung magagamit ang teknolohiyang ito sa paggawa ng mga estruktura na kailangan ng publiko. Tulad ng pabahay at iba pa na ang tagal-tagal bago matapos. Yung 3D printing, ang less material waste. So, ang term nila ng sustainability. Kaunti lang yung worker na kakailanganin mo. Pwede mo siyang gamitin doon sa mga iba-iba yung korte. Yung mahirap i-construct. Gayunman, kailangan pa ng mga pag-aaral at improvements para matiyak na pwede ito sa Pilipinas. Nagagawa yan sa mga bansa na sa mga bansa na walang lindol. Malindol sa atin. Saka yung code natin, hindi pa yan kinikilala. There you have it mga kapuso, isang makabagong paraan ng pagbuo ng structure gamit ang modern technology. Para sa GMA Integrated News, ako si Martin Javier, changing the game! Nang araro ng 4 na sasakyan ang isang oil tanker na nawalan umano ng preno habang nasa Mabini Bridge sa Maynila. Ang lagay ng traffic doon ngayong Payday Friday, tinutukan live ni Salima Refran. Salima. Vicky, 3 nga ang sugatan sa aksidente. Sa ngayon, light to moderate na yung daloy ng trapiko dito sa Mabini Bridge sa Maynila. Pero kanina, halos hindi umusad o gumalaw ang mga sasakyan dahil sa aksidente. Sa dashcam video na binigay sa MMDA, kita kung paanong mula sa inner southbound lane, biglang kumana ng isang oil tanker at inararo ang 4 na sasakyan sa Mabini Bridge pasado 2:00 ng hapon sa Maynila. Isang AUV, motorsiklo at 2 pang SUV sa harapan ang nadamay bago ito tumama sa gilid ng tulay. Sa lakas ng impact, umikot ang tinamaang AUV. Swerteng galos lang ang tinamo ng sakay nito. Ito nakita mo sa likod wasak, sa tagiliran wasak. Yung pwesto ko mismo talaga yun ang wala. Talagang iningatan ako ng Diyos. Sobrang thankful ko talaga sa Panginoon. Kala ko nga katapusan ko na eh. Nagsosorry nga sa akin yung driver. Sabi ko, magpasalamat ka kasi walang namatay. Paliwanag ng pahinante ng truck, sa itaas pa lang ng tulay, naramdaman na raw nilang nawalan sila ng preno. Dito na raw bumusina ng malakas ang kanyang driver. Okay naman po yan. Nung umalis kami ng planta, lumabas kami, bumiyahe kami. Pagbababa na ako kami, nawala na ang preno. Kaya yung naisip po ng driver ko, kinabig niya na po ng kanan para may tama kami sa gutter para huminto. Natamaan po namin yung kotse at yung motor. Ang Manila Disaster Risk Reduction Management Office, 3 ang nilapatan ng paunang lunas, kabilang ang rider ng motor. Yung driver ng motorsiklo, dinala naman sa orthopedic. Nagka-fracture ata yung tuhod niya, yung kanan. Nasa kustodiya na ng MPD Traffic ang driver para sa investigasyon. Mahaharap siya sa mga reklamong reckless imprudence resulting in physical injuries and damage to property. Ang aksidente, nagpabigat ng daloy ng trapiko sa Mabini Bridge Nagtahan, Legarda at Sampaloc area hanggang sa Santa Mesa. Vicky, kanina nga inaialis na yung 2 sasakyan na inararo nitong oil tanker. Sa ngayon, nandito na yung Road Emergency Group ng MMDA para alisin ang nasabing tanker. At yan muna latest mula nga dito sa Mabini Bridge sa Maynila. Vicky. Maraming salamat sa iyo, Salima Refran. May namataang barko ng China Coast Guard sa labas ng Manila Bay ayon sa maritime analyst na si Ray Powell. Kinumpirma ng Philippine Coast Guard na may namataan niyang barko ng China sa coastal waters ng bansa pero sa bahagi umano ng Zambales at naitaboy rin kalaunan ng PCG. Nakatutok si JP Soriano. Sa post ng US Defense at Maritime Analyst na si Ray Powell, sinabi nitong namataan sa labas ng Manila Bay ang isang barko ng China, ang Coast Guard 3306. Ayon kay Powell, hinihintay daw nito ang paglabas ng BRP Cape San Agustin ng Philippine Coast Guard na siyang naatasang magpatrolya sa Bajo de Masinloc o Scarborough Shoal. Komento pa ni Powell, tila determinado daw ang China na harangin at sabayan ang anumang barko ng Pilipinas na maglalayag sa direksyon ng bahura.
Tinanong namin ng mga mangingisdang pumapalaot sa Manila Bay at kalapit na probinsya gaya ng Cavite pero wala pa naman daw silang namamataan. Gayunpaman, kung totoo raw na umabot na malapit sa Manila Bay ang sasakyan ng China. Nakapagtalan din. Bakit? Siyempre medyo malapit na sila sa Pilipinas. So nakakailang lang din. Ang Philippine Coast Guard sinabing lumapit nga ang China Coast Guard vessel sa coastal waters ng Pilipinas pero sa bandang Zambales daw ito namataan. Nataboy din daw ito ng BRP Cape San Agustin. Pero malayo man sa Manila Bay ang CCG Vessel 3306, hindi raw kailanman papayag ang PCG na gawing normal na ng China ang paglapit sa coastal areas ng Pilipinas. These are just the usual illegal deployment of the Chinese Coast Guard to normalize their presence along our coastal provinces. And the Philippine Coast Guard will never allow such normalization of illegal patrol. Pero ayon sa PCG, hindi maituturing na malayang pagdaan lang sa mga karagatan ang ginagawang paglapit ng China Coast Guard sa coastal waters ng Pilipinas. Dahil kapag niraradyuhan nila, pinaninindigan daw nitong nagsasagawa sila ng maritime patrol operations sa kanilang teritoryo. With that statement, it means that it is not an exercise of freedom of navigation. Ang pinakabagong kaso ng paglapit ng China Coast Guard sa Zambales nangyari ilang araw matapos magbanggaan ang dalawang barko ng China habang hinahabol ang BRP Suluan ng PCG. Sa pahayag ni Foreign Affairs Secretary Teresa Lazaro, sinabi niyang walang responsibilidad ang Pilipinas sa banggaang ito sa Baho de Masinloc. Nangyari daw ito hindi dahil sa aksyon ng Pilipinas. Inulit din ng Pilipinas ang paniningil sa China nang hindi pa nababayarang danyo sa mga barko at kagamitan ng Pilipinas noong June 2024 at ang pagbabalik ng mga arms equipment na sinamsam ng China noon. Patuloy naming hinihingi ang reaksyon ng Chinese Embassy sa Pilipinas. Para sa GMA Integrated News, JP Soriano, nakatutok 24 oras. Inakusahan ng China ang Philippine Coast Guard ng dangerous maneuvers o delikadong pagkilos bilang tugon sa banggaan ng dalawang nilang barko sa Baho de Masinloc nitong Lunes. Ayon po sa ulat ng Reuters, sinabi ng Chinese Ministry spokesperson na inilagay ng mga barko ng Pilipinas sa panganib ang kanilang barko at mga tauhan. Dagdag pa nila, dapat tigilan daw ng Pilipinas ang mapanghimasok at mapanghamong aksyon. Pero sabi ng Department of Foreign Affairs, hindi Pilipinas ang dahilan kung bakit nagbanggaan ang mga barko ng China. Kung matatandaan, inahabol ng mga barko ng China ang barko ng Pilipinas noon. Umarangkada ang barko ng China Navy malapit sa barko ng Philippine Coast Guard nang bumangga ito sa barko ng China Coast Guard. Na-recover ng Philippine Coast Guard ang isang rocket debris sa Looc Occidental, Mindoro. Ayon sa PCG, nadiskubre ng isang mangingisda ang naturang debris. Meron itong nakaimprentang flag ng People's Republic of China. May habang 14 na talampakan at lapad na 10 talampakan. Pinaniniwala ang galing ito sa Long March 7A rocket launch ng China noong Hulyo. Sa datos po ng World Health Organization, katarata ang isa sa pangunahing dahilan ng pagkabulag. At ngayong Sight Saving Month, halos 40 may katarata ang napaoperahan po natin. Kaya maraming salamat po sa ating mga partners, sponsor, donor at volunteer doctors. Karaniwang mga matatanda ang nagkakaroon ng katarata. Pero hindi alam ng ilan, maaari itong mamana. Kaya may mga batang ipinanganak na may katarata na nagre-resulta sa malabong paningin. Ito ang layong tugunan ng GMA Kapuso Foundation at Buddhist Chuchi Medical Foundation Philippines. Mula sa 74 na pasyente, 30 siyamang nakapasa sa ating screening ng mga laboratory test at cardiopulmonary clearance. Pinili natin yung mga pasyente natin sa GMA Kapuso Foundation's cataract surgery dahil ang mga lugar na pinilian natin, yun po ang mga tinamaan ng Bagyong Karina at Enteng. So galing po sa Marikina, galing sa Pililla Rizal at galing sa Montalban Rizal. Lahat naman ng operation, importante talaga na may clearance. If you have a controlled blood pressure, it's not a contraindication. It's safe for you to undergo any kind of operation as long as you are cleared by your cardiologist.
Kabilang na si Evelina, ang sumailalim sa cataract surgery. Ang tingin ko po, parang wala na akong pag-asa ba na makakita yung mata ko. Walang patayin ng radyo ko, naka-DC, double B ako. Narinig ko kayo na buhayin ako ng loob. Kung dati, inaakay pa si Cecilia kung kikilos. Ngayon, malinaw na siyang nakakakita matapos maoperahan. Upo na lang ako sa gilid eh. Magpasalamat talaga nilang lahat ang tumulong sa akin. Kasi nakakita na naman ako, makatrabaho, makahanap buhay na naman ako. Malaking tulong yung nalalaman nila kung saan available ang konsulta, tapos kung ano na yung mga sunod-sunod na gagawin. Kaya tayo malaki kasi sama-sama tayo eh. Sa mga nais makiisa sa aming mga proyekto, maaaring magdeposito sa aming bank accounts o magpadala sa Cebuana Luwilier. Pwede rin online via GCash, Shopee, Lazada at Globe Rewards. Mga kapuso, patuloy na minomonitor ng Pag-asa ang mga cloud cluster o kumpol ng mga ulap sa paligid ng bansa. Ayon sa Pag-asa, posibleng 2 low pressure area ang mabuo ngayong weekend. Isa sa West Philippine Sea at isa sa silangan ng Luzon. Sa ngayon, hindi inaalis ang tsansa nito maging bagyo pero mababa ang tsansang tumawid sa kalupaan. Posible pang magkaroon ng pagbabago kaya tumutok lamang sa mga update. Base sa datos ng Metro Weather, umaga bukas, may pag-ulan na sa Mimaropa, Calabarzon, Zambales, Bataan at Western Visayas. Pagsapit ng hapon, mas malawakan na ang pag-ulan kasama ang halos buong Luzon, Western Visayas, Negros Island Region at Eastern Visayas. May malalakas na ulan kaya doble ingat at maging alerto sakaling bumaha o magkaroon ng landslide. Kalat-kalat naman ang ulan sa Mindanao. Sa linggo, bahagyang mababawasan ang ulan sa Luzon maliban na lamang sa Central at Southern Luzon, Bicol Region at malaking bahagi ng Visayas at Mindanao. Sa Metro Manila, mataas ang tsansa ng ulan bukas at sa linggo ng hapon kaya kung may lakad, huwag kalimutang magdala ng payong. Kahit wala ng bagyo at wala pa rin bagong sama ng panahon, inulan ang ilang lugar sa bansa dahil sa epekto ng habagat at thunderstorms. At nakatutok si Darlene Kai. Umaga pa lang, matinding ulan na ang naranasan sa Parang Sulu ngayong araw. Kasabay niya ng malakas na bugso ng hangin. Bumuhos din ang malakas na ulan sa Bonggao, Tawi-Tawi. Sa Pagalungan, Maguindanao del Sur, nasira ang bahagi ng slope protection sa National Highway na pinalala umano ng mga pagbaha nitong mga nakaraang araw. Naranasan din ang masamang panahon sa ilang bahagi ng Luzon, gaya ng malakas na hangin at ulang nakaapekto sa ilang bahagi ng Batanes. Ayon sa Pag-asa, habagat at localized thunderstorm ang nagpaulan sa ilang bahagi ng bansa. Para sa GMA Integrated News, Darlene Kai, nakatutok 24 oras.